ang pagbabalik ni Gideon sa kanyang naiibang anyo. Hindi ka panipaniwala. Tabi! 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 Napufulan yata ako. Di ba sabi ko sa'yo, tumabi ka dahil nagmamadali ako? Isira ka pala eh. Hindi mo naman sinabi kung saan ako tatabi. Ikaw! Ikaw ang nagbigay ng kahihiyan sa pagkatang ko! Ikaw na naman! Ang babae may malaking... May malaking sandata. Ira! Max! Kayo ang buong pangkat ng ko, di ba? Oo! Pwede pa malaman kung ano nangyari kay Lorcan? Ha? Oo nga naman. Teka, ba't nandyan yan? Yan ang nababagay sa iyo, Lorcan. Sabihin mo nga sa akin, partner. Magaling na ba akong umarte? At napaniwala na kita na may halaga sa akin ang pinagsamahan natin? Gideon! Ano nang mangyayari kay Kuya Lorcan? Si Gideon ang may kasalanan ng lahat. Alam kong masama siya, pero hindi ko alam na kaya niya magbago ng anyo. Dahil gusto kalimong pa ako, Lola, hindi lalabas sa akin ang sagot. Hawak niya ang mahiwagang kodama. Ang sandatang ito ay maaaring lumikha ng halaman sa loob ng katawan upang kontrolin ang nagmamay-ari nito. Subalit hindi niya kayang baguhin ang anyo ng taong may hawak nito. Kung ganon, anong nangyarit na kayang magbago ng anyo ni Gideon? Huwag mong sabihin ikaw ang dahilan. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Sa pamamagitan ng aking psychic surgery, itinanim ko ang mahiwagang kodama sa kanya. Ang pagsasanib ng tao at ng kanyang mahiwagang sandata ang nagbibigay ng pambihirang lakas at anyo kay Gideon. Ngayon ang sandata ay nakapaloob na sa kanyang katauhan. Ang kapangyarihan nito ay lumampas na sa takdang hangganan. Hindi ninyo ako maiisahan dahil alam ko ang kakayahan ng bawat isa sa inyo, pati na ang mga sandata nyo. Lorcan, sinabi mo kanina na ikaw ang tatapos sa aming lahat, hindi ba? Tapusin mo kung magagawa mo! Habang tumatagal ay lalong nagiging madugo ang mga labanang nagaganap. Tama ka. Nakakaawa ka, Lorcan Koganay. Nagtiwala ako. Kayo nang bahala. Gawin niyo ang tama. Pero hindi ko na kaya. Hindi na rin niya kayang lumaban. Ang nanalo, si Gideon. Nanalo ka na ngayon, hindi ba? Pakawalan mo na si Lorcan! Eh kung ayoko. Lorcan! Lorcan! Ang dating may pinagsamahan, dapat walang iwanan. Pakiramdam ko hindi na talaga kami maghihiwalay pa ni Lorcan. Humanda ka, Gideon. Sisimulan ko ng pagsipsip sa kanyang dugo para maging pataba sa aking halaman. Ana, Ate Ana! Puhusan niyo ng tubig! Huwag kang mag-alala, Lorcan. Ako ang magliligtas sa'yo. Sandali lang, Reka! Ako ang magliligtas sa kanya! Nahuli ako ng dating kaya kasalanan ko ang nangyari kay Lorcan. Kasalanan ko rin na nangyari. Hayaan mong akong tumapo sa tuod na yan. Bilang parusa sa inyo, dyan muna kayo sa isang tabi at magpahinog. Ikaw pala, Reka Hanabishi. Alam mo, na-miss din kita. Nang makita kong pagmumukha mo, bumalik sa isip ko ang sakit na dulot ng pagkakasunog mo sa akin. Pero ngayon, ikaw naman ang makakaranas ng sakit na yon. Kaya lapit. Kaong bahala. Mamaya lang iuling ka na sa akin. Bakit mo naman ginawa yon? Masyado kang emosyonal. Mabuti pa, umupo ka muna sa tabi nila Ira at magpalamig ng ulo. Anong sabi mo? Oh,
At sino ka naman? Ikinararangal ko ang aking pangalan. Kaya wala nang dahilan pa para malaman mo ito. Ano ka mo? Ikaw ngayon na makinig sa akin, Genjuro. Ang nakatakdang lumaban ngayon ay si Reka. Subalit ipinasya kong ako muna ang haharap kay Gideon. Pumayag ako sa kahilingan mo kanina, di ba? Ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. Ikaw ang bahala. Baka nga si Gideon ang kapalaran mo. Dahil sa pagsang-ayon ng kabilang pangkat, ang susunod na lalaban para sa Hokage team ay si Dylan Mikagami. Ang labo naman, oh! Huminahon ka, Reka. Inay naman. Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag nilabanan mo si Gideon? Susunugin ko ulit ang toad na yan hanggang sa maging abusa. Ha? Pero kapag ginawa ko yun... Si Lorcan. Buhay pa si Lorcan. Pihag lamang siya sa loob ng katawan ni Gideon. Kapag sinunog mo si Gideon, maaaring kasabay ding matupok si Lorcan. Mas may pag-asa pa tayong mailigtas si Lorcan gamit ang insuri ni Dylan kaysa sa apoy mo, Reka. Alam mo, mayabang ako. Pero hindi mo alam, sa lahat ng ayoko ay yung tao mas mayabang pa sa akin. Si Dylan Mikagami laban kay Gideon Makonnen. Simula na! Yeah! Titirisin kita na parang kuto! Gagawin niya ang lahat para mailigtas si Lorcan. Pero... Di ba minsan na naglaban si Dylan at si Lorcan? Ang sabi nila matindi ang naging away ng dalawa. Bilang pagkilala sa kakayahan ni Lorcan, kaya siya gustong tulungan ni Dylan. Noong una ay sarili lamang niyang pinahahalagahin niya. Subalit ngayon ay nagbago na siya. Sabi ng mga fans ko, tapusin na raw kita. Humaba kayo! Ha? Dylan! Pinutulan niya ang sanga pero... Bakit nagkaganon? Huwag ninyong mamalitin ang kanyang kakayahan. Sabi ng mga matatanda, bunutin mo man ang masamang damo, tutubo at tutubo pa rin ito. Ganon din ang kay Gideon. Putulin mo man ito ng ilang beses, babalik at babalik pa rin ito sa dati. Naintindihan mo na ba? Kaya kahit maghapon pa tayo magputulan, kaya ko itong pabain. Hindi na siya makalapit ang husto sa kalaban. Takbo ko to! Huwag ka lang pauhuli sa akin dahil walang awa kitang tuturugin! Hindi mo ba alam na nag-aasaya ka lang ng panahon? Ha? Baliw! Gawin mo man ang gawin yan, hindi yan uubra! Magpahinga ka naman! Sige, gagawin ko yun kapag natapos na kita. Masdan mo ang mga mata niya, may pinaplano siya. Kahit ano pang maisipan mong gawin, wala ka ng kapag-apag-asang banalo! Sumuko ka na, Dylan! Pag nagpatuloy ka pa, mauubusan ka lang ng lakas! Naman! Paulit-ulit ka lang yan eh! Bakit hindi na lang siya mag-isip na ibang paraan? Nagkakamali ka. Pagmasdan mo siyang mabuti. Anong problema, Dylan? Bakit hindi mo subukan lumapit sa akin? Humaba kayo! Ha? Humaba kayo! Haba! Ano nangyari? Humaba kayo! Sumunod kayo sa akin! Ano to? Nagyelo? Anong nangyari kay Gideon? Bakit ko nalaman? Pinutol ni Dylan ang kanyang mga sanga. Kasabay nito, binalutan ng yelo. Magaling talaga si Ginoong Dylan. Pero hindi ko inaasahan na ganun siya kagaling.
Yan ang Human Ken. Absolute zero. Sa ilalim ng matinding lamig, hindi maaaring tumubo ang halaman. At nang pinutol ng aking Ensui ang iyong mga sanga, hindi na ito muling tutubo pa. Ang Ensui ay espadang gamit ang kapangyarihan ng tubig. Kaya naman, kayang-kaya nitong gamitin ang lahat ng katangiang taglay ng tubig. At para magawa ang bagay na yan, kailangang mataas na ang antas ng kakayahan ng nagmamay-ari ng Ensui. Tanging si Dylan na tagapagmana ni Miguri Kyosa ng kanyang Human Ken ang makagagawa nito. Hindi mo ako masisintak. May mga ugat pa ako natitira na maaari kong patubuing muli. Tingnan natin ngayon kung kaya mo rin silang patigasin para gawing yelo. Siya nga pala. Total, ayaw mo rin lang tumigil sa pag-atake. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihang taglay ko. Hulaan mo. Saan ako ngayon kumukuha ng lakas? Hindi pwede yun. Kay Lorcan, kanino pa ba? Napakasama niyang talaga. Pag pinatagal mo pa, ibabalik ko sa iyo si Lorcan na parang lantang gulay. Duwag ka talaga! Hindi mo ba kayang lumaban na nag-iisa? Tumahimik ka! Sinusunod ko lang naman ang sinabi ng isang miyembro ng Ku para manalo! At sino naman ang nagsabi sa iyo ng ganon? Ha? Di ikaw! Ha? Aray. Dylan! Ang labo talaga, oh. Kung gusto mo mailigtas si Lorcan, ibaba mo muna yung espada mo. Kapag nalampasan mo ang gagawin ko, pakakawalan ko siya. Wag! Ano ka mo? Tigilan mo na yan, Gideon! Pakawala mo na si Lorcan! Kung hindi, ako ang tatapos sa'yo. Huwag ka nang humirit, pare ka. Dahil hawak ko na ngayon ang alas. Gagawin mo bang sinabi ko o tatayo ka lang dyan? Dylan! Ganyan nga, bata. Yan! Ayan pa! Masarap ba? Sige! Itiniya niya ang kanyang buhay, mailigtas lang si Lorcan. Hindi. Matigas lang ang ulo niya. Alam kong hindi gano'n ang ugali niya. Dylan! Kasalanan din naman niya eh. Ba't niya binaba ang espada niya? Alam naman niya magulang si Gideon. Hindi katulad ko, parehas ako lumaban. At buwapo pa. Hindi ko akalaing matatalo ng ganyang kabilis si Ginoong Dylan. Mali ang akala mo. Tignan natin. Tuparin mo na ang pangako mo, Gideon. Pakawalan mo na ngayon si Lorcan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Saan at kailan ako nangako sa'yo? Dylan, huwag mo akong pagbintangan ng ganyan! Asar na talaga ako sa toad na yan! Lagot ka ngayon! Humanda ka! Aray! Ano problema ni Reka? Nung hinawakan ko yung sahig, sobrang lamig! Excuse me lang ho, meron pa kayong jacket? Nalalamig lang kasi ako ng husto eh. Jacket daw! Hangal. Ngayon, ako naman ang tatapos sa'yo. Bilib din naman ako sa tapang ng apog mo. Ano nangyayari? Hindi ko may galaw ang aking mga sanga! Oh, hindi! Kaya naman pala, Nagayelo ang buong katawan! Aminin mo na. Natalo na kita.
Alam mo ba ang nangyari nang pinili mong maging isang halaman? Nawalan ka na ng pakiramdam. Hindi ka naman nasasaktan nang pinutol ko ang iyong mga sanga. Kaya hindi mo rin nararamdaman na lumalamig na ang iyong katawan. May tissue ka ba dyan? Sa simula pa lamang pala ay hindi isinuko ni Dylan ang kanyang ensui. Nang itusok niya ang ensui sa sahig, nagawa niyang palamigin ang temperatura nito hanggang sa maging yelo at kasama rin naging yelo ang katawan ni Gideon kaya hindi na siya nakagalaw. Baka nakakalimutan mo din. Nasa loob pa ng katawan ko si Lorcan. Kapag ginamit mo ang isuwi sa akin, baka pati siya madamay. Alam ko ang ginagawa ko. Akala mo ba hindi ko alam kung nasan siya? Si Lorcan ay nandito! Ang krus na kwintas! Kay Lorcan yun ah. Lorcan! Pero paano? Alam mo ba ang tungkol sa temperature conductivity? Mas mabilis na uminit o lumalamig ang bakal kaysa kahoy. Ibig sabihin, unang naging yelo ang kwintas ni Lorcan. At yun din ang lugar sa iyong katawan na mauunang maging yelo. Kaya alam ko agad kung nasaan siya. Dylan, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Sige na naman. Hindi niya alam na natutunaw na ang yelo at magagalo ko ng katawan ko. Pasensya ka na, Gideon. Duwag lang ang taong hindi marunong humarap sa kanyang kalaban, hindi ba? Ha? Sa bagay, hindi ka pa rin naman umaamin na natalo kita. Alam mo na pala ang gagawin ko eh. Kung ganon, tanggapin mo to! Hyomon Ken, Absolute Zero! Ang nanalo si Dylan! Huwag kayong pakasisiguro, Hokage Team, dahil hindi pa tapos ang laban. Ate Ana, gumising ka na! Naligtas na ni Kuya Dylan si Lorcan! Si Lorcan? Talaga bang ligtas na ngayon si Lorcan? Nanghihina pa siya dahil ninakawan siya ng lakas ni Gideon. Wala kang dapat ipag-alala. Maya-maya lang, magaling na siya. Salamat sa Diyos, Lorcan. Nakabalik na ako. Ang kapangyarihan ng Hokage ay talagang tunay. Nangyari lamang na umakyat na dito ang susunod na madirigma. Siya bang nalaban para sa Uruha? Napakaganda niya. Pagkatapos patalo ni Gideon, ang sumunod na kalaban ng Hokage ay si Lina. Isang batang babae na may maamong muka. Subalit walang nakakaalam kung anong klaseng kapangyarihan ng taglay ni Lina. Ang luha ng isang mandirigma. Ano ba yan? Uhugi pa yata yung batang yan eh. Maganda pa naman! Yan ba talaga ang lalaban? Ba, wala kwenta. Si Lina, ang aking obra maestra. Hayaan niyong ipakita niya sa inyo ang kanyang lakas. Saan na ba pupunta? Nagsimula na inyong laban. Palagay ko'y hindi ko na kayang lumaban. Ano ba talagang problema mo, Dylan? Ha? Ang braso mo. Marami ng dugo ang nawala sa akin dahil sa sugat ko. Hindi ko inaasahan na mapupuruhan ako ni Gideon. Dylan! Patawad, kundi dahil sa akin eh. Huwag mo sabihin yan. Dahil sa pagsuko ni Dylan sa laban, ang nagwagi sa round na ito ay si Lina. Ang susunod namang lalaban mula sa pangkat ng Hokage, si Reka Hanabishi!
Mag-iingat ka, Teka. Huwag kang patatalo sa kanya, ha, Reka! Sigurado na ako dito! Pero, ano kayang kapangyarihan ng taglay ng batang to? Huwag kang mag-alala. Mamaya lang papagilingin na ni Ana ang sugat mo. Kaya lang duda ako sa ginawa mo kanina. Bakit si Reka ang pinarap mo doon sa bata? Ha? Masama ba? Aba! Sabi ko na nga ba eh. Kaya umatras ko sa laban dahil ayaw mo lumaban sa isang babae. Ganun pala, ah! Asar ka talaga, Dylan! Eh kung sabihin kong ayoko rin labanan isang babaeng to, eh di mapipilitan ka bumalik dito. Sanay ka namang pumatol sa babae. Di ba nilalabanan mo nga si Ira? Si Ira lang naman yun eh. Ibang-iba ngayon sa kaharap ko ng mas mainhin. Tama si Reka. Masyado magaspang kumilo si Ira. Anong sabi mo? Ngayon, sabihin mo sa akin, anong bagay na katulong ko magaspang? Yung sipa mo. Reka Hanabishi laban kay Lina. Simula na! Tandaan mong mabuti, Lina. Meron kang 10 minuto para tapusin siya. Oo. Ha? Tingnan niyo yung bata. Ang buhok niya! Siguro gumagamit siya ng gugo para sa buhok niya! Imposible! Napapahaba ng mabilis ang buhok niya! Ano kayang kasunod nito? Tapos ka na! Ilagan mo buhok niya, kuya! Bakla sa bukin ah! Nagagawa niyo magbago ang buhok niya at gawin itong patalim! Pero hindi ba ganyan din ang ginawa ni Gideon sa kanya mga sanga? Kung ganon, isa rin siya sa mga nilikhani. Ganun na nga, Ana. Nakapaloob na sa kanyang mahiwagang sandata. At sigurado kung yun ang... Shikigami. Ha? Akala ko ba ikaw may hawak ng Shikigami? Pareho ang pagbigkas pero magkaiba ng pagbabaybay. Ang aking Shikigami ay kumokontrol sa papel. Ang kanyang Shikigami ay kumokontrol sa buhok. Ang Shikigami na yan ay may kakayahang gawing sandata ang buhok ng nagmamayari nito. Ang mahiwagang sandata nito ay mababa lamang ang antas. Subalit maaaring madagdagan ang kapangyarihan ng Shikigami kapag nakapaloob na ito sa katawan ng may taglay nito. Tapos ka na! Reka! Saya! Engine! Ayan tuloy, naputol ko yung mahaba mong buhok. Sayang naman. Huh? Bakit naman ako manghihinayang kung napahaba mo ulit? Ano bang ginagawa mo, Reka? Hindi ka mananalo kung takbo ka nila ng takbo! Hindi talaga! Nadere! Daanan! Anong... Kuya Reka! Hindi ako makapaniwala. Makalilikha pala ng ganyang kalakas na kapangyarihan kapag ang tao at sandata ay pinag-isa. Kaya ng sinabi ko, si Lina ang aking obra maestra. Tapusin. 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 Isang bagay lang talaga ang pinagtatakahan ko. Para saan ang buhanging orasan na yon?
Ang utos kay Lina ay tapusin daw ang kalaban sa loob na 10 minuto. Baka yun ang orasan na matanda. Pero may sarili namang orasan ng paligsahan ah. O baka hindi siya marunong tumingin sa relong digital. Tingnan nyo, sa ibaba ng orasan, wala ba kayong nakikitang parang gumagalaw? Meron nga. Tama ka. Bakit may kitikiti sa orsan? Ano mong kitikiti pinagsasabi mo? Ha? Paano kung... Ha? Isang taong nasa loob ng orasan! Anong sabi nyo? Pero paano? Paano nagkasya ang tao sa loob? Isa lang ang makakagawa nun. Isang mahiwagang sandata. Ang mahiwagang nugin. Ang tawag sa kapangyarihan na yon ay cell reduction. Kaya nitong paliitin ang kahit na ano pa mang bagay. Lubhang mapanganib ang sandatang ito. Hindi ako makapaniwala na ang katulad ni Genjurong nagmamay-ari nito. Tama na, Lina. Ha? Huwag kang mag-alala sa akin, Lina. Naiintindihan mo ang sinasabi niya? Oo, pero hindi lahat. Kinakausap niya si Lina at sinasabi niya na huwag ka nang lumaban. Huwag mo na akong alalahanin, anak ko. Tama na, Lina. Ang taong nasa loob ng orasan ay ama ni Lina. Ha? Ano ka mo? Kaya pala, bihag niya ang ama ni Lina. Kailangan kong gawin ito dahil kung hindi, mamamatay ang aking ama. Ano pang ginagawa mo, Lina? Tapusin mo na siya ngayon! Opo. Reka! 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 Kuya! Huwag kagatin sa tali! Ha? Bakit ba? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtulong sa kasama sa gitna ng laban. Kung hindi, madi-disqualify si Reka. Lina! Makinig ka sa akin! Ha? Ang tatay mo! Ginawang bihag ni Genjuro ang tatay mo, hindi ba? Pero nakikiusap ako. Huwag kang makinig sa matandang yan! Baliwala ang ginagawa niyo. Dahil habang patuloy na bumababa ang buhangin sa orasang ito, tanging boses ko lamang ang naririnig ni Lina ngayon. Ano ba talagang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa kay Lina. Ang lahat ng nangyari ay kanyang kagustuhan. Ito ay sinunod ko lamang. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Gusto niyo ba talagang malaman? Ang tunay na dahilan? 3 buwan na nakakaraan. Nang mga panahong iyon, nagsasagawa ako ng mga pagsasaliksik tungkol sa DNA sa loob ng laboratorio ni Ginoong Augustus Mori. Ninais kong magamit ang aking kaalaman sa tao. Subalit wala akong makuhang magpresenta. Hindi ako makapapayag! Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng isang tao! Lapag yun sa aking prinsipyo! Ang hangal na naglakas loob sumalungat sa akin ay si Hector Sakura, ang tatay ni Lina. Sa bagay, hindi naman mahalaga sa akin kahit ano pa ang pinaniniwalaan niya. Ito na po, Papa, ang baon niyo. Maraming salamat sa iyo, Lina, anak ko. Napakaganda ng kanyang buhok. Unti-unting nabuo ang plano sa aking isip na makita ko si Lina. Lina, nalalaman ko na isa kang masunuring bata. At sa gagawin mong ito, tiyak na ikararangal ka ng iyong ama. Ngayon, simulan na natin. Opo. Ha? Lina! Hindi maaari! Hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko! Sinabi mo sa akin na ayaw mong magsakripisyo ng buhay ng ibang tao. Kaya anak mo ang pinili ko para hindi na siya iba para sa'yo. Parang awa mo na! Huwag mo ituloy! Si Lina ang nag-iisang anak ko! Tumigil ka! Inaabala mo na ng gusto ang aking tungkulin. Mula sa mundo ng mapagmalaki, ikaw ay liliit! Mugin! Ang
Huwag ka mag-alala, Lina. Hindi pa patay ang iyong ama. Sabihin na lang natin na nagbago lang ng kaunti ang kanyang kalagayan sa ngayon. Nagbago na rin ba ang iyong isip? Hindi. Ituloy nyo. Oo. Pinili ni Lina na may palubang mahiwagang sandata sa kanyang katawan. Sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng buhangin ay mahuhulog papunta sa iyong ama hanggang sa hindi makahinga. Kung nais mo pa siyang mabuhay, kailangan mong lumaban. Patayin mo ang lahat ng iyong kalaban sa loob ng 10 minuto. Gawin mo na! Naging matagumpay ang aking eksperimento sa pagsasanib ng tao at ng mahiwagang sandata. At sa katauhan ni Lina, natupad ang aking mga pangarap. Paglipas ng panahon, unti-unting natutunan ni Lina kung paano ko kontrolin ang kanyang mga nararamdaman. At habang umaagos ang mga buhangin ito, ako lamang ang naririnig ng aking obra maestra. Obra maestra? Tigilan mo nga ako, tanda! Eh bakit umiyak yung sinasabi mong obra? Si Reka! Gamit niya si Saya. Umiiyak siya dahil alam niya na isang malaking pagkakamali ang ginagawa niya. Ang sama mo talagang matanda ka! Kahit na isang baldi pa ang kanyang iluha, sa akin pa rin susunod si Lina at wala nang iba. Sige na! Tapusin mo na ang batang yan! Ano pang hinihintay mo? Opo. Tama na, Lina! Wala akong balak na labanan ka! Miss Kagero, wala na po bang ibang paraan? Kailangan natin matulungan si Lina at ang kanyang ama. May paraan pa. Reka! Wasakin mo ngayon din ang mahiwagang mugin. Pag nagawa mo yan, makakawala ang ama ni Lina sa sumpang binigay sa kanya. Salamat, Nay! Ha? Ang bastos na yan! Wawasakin ko yan! Anong nangyari? Ang kanyang barrier! Sar! Nadare! Danen! Mapapagod ka lang. Hindi mo kayang wasakin ang barrier na ito. Kahit gamit mo pa ang lahat na yan. Yan ang akala mo! Bakit hindi mo subukan si Saya? Pero kahit gamitin mo pa siya, baliwala pa rin. Ganun ba? Pwes ito ang tanggapin mo! Reka! Kamao lang ang ginamit niya? Tama na, Reka. Hindi na yan kaya ng kamao lang. Nasisiraan ka na ba? Hindi nga makapasok ang mga flame dragon mo. Paano pa makakapasok ang iyong kamao? Lina, tapusin mo na ang baliw na ito. Gusto mo bang tuluyan ng mamatay ang iyong ama? Hindi po. Lina, bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Ililigtas ko ang iyong ama. Ha? Pero bakit? Kailangang itulak ko lang ito ng konti. Pero kailangan tapusin ko na siya. Huwag mong gawin yan! Sino ka? Alam mo ba kung anong mangyayari kapag itinuloy mong balak mo? Pero kailangan tapusin ko na ngayon si Reka. Dahil kung hindi, mamamatay ang papa ko. Huwag mo nang ituloy dahil hindi naman yan ang gusto ng iyong papa. Hindi ko na alam. Ano pang tinutunganga mo? Malapit nang maubos ang iyong oras! Tama na, Lina! Teka, sino ka bang talaga? Ako ay ikaw! Ako ay ang dating ikaw! Ikaw ang dating ako? Pakiusap, Lina. Huwag mong pansinin ang buhangin. Pakinggan mo na lang ating ama.
Huwag mo siyang sundin, Lina! Ang papa ko! Sobra ka na! Hindi kita mapapatawad! Ipinahamak mo pa ngayon ang papa ko! Naniniwala ako sa kanyang hindi tayo dapat magsakripisyo ng buhay para lang sa kapakanan ng iilan! Ah! Kahit ano pa mangyari sa akin, hindi ako papayag na sasaktan mo pa siyang muli! Magsisisi ka sa ginawa mong yan! Ngayon na, Mugen! Sa mundo ng mapagmalaki! Ang katawan ni Lina! Unti-unting lumiliit! Ihahatid kita sa impyerno kasama ng iyong ama! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hindi! Homura! Ang barrier! Sumabog! Si Homura! Tapos ka na! Nagkamali ako! Hindi ko akalain na mapapakawalan mo sa iyong kamao si Homura! Lina, okay ka lang ba? Ikaw si Reka? Ano nangyari? Ligtas ka na ngayon. Lina! Lina! Papa! Lina! Papa! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Dahil kung hindi sa akin, hindi ka magkakaganon, anak. Ang sweet naman! Excuse me po, pwede sandali lang? Ano yun? Ano na ngayon ang gagawin kong hatid sa labang ito? Ay, oo nga pala, sumusuko na ako. Kung gano'n, nanalo sa round na toy si Reka Hanabishi! At ngayon naman, tayong dalawa naman ang maghaharap. Genjuro! Ang nag-aalab na paghuhukom ng isang flame dragon. Isang laban na lang po. Oo, ang mananalo sa labang ito ang siyang uusad papunta sa ikatlong bahagi ng laban. Sige na, umakyat ka na rito. Tanda! Mukhang mas matapang ka pa ngayon kaysa noong huli tayo magkita. At ngayon, para sa huling laban na ikalawang bahagi. Isang bagay lang bago kami maglaban. Kapag ako ang nanalo sa labang ito, tatanggalin mong mahiwagan sandata na nasa loob ni Lina. Kung yan ang gusto mo. Pero kapag ako naman ang nanalo, si Lina ay mamamatay din katulad mo. Maliwanag ba? Masama ang ibig sabihin nito. Pero, huwag ka mag-alala, Lina. Maniwala ka kay Reka. Para tulungan siya, iniisip ko palagi na mananalo siya. Tama yon. Hindi talaga magpapatalo si Reka sa matandang yon. Oo nga! At isa pa, nasira na ng flame dragon ni Reka ang kanyang mahiwagang sandata. Pwede na nating masabing panalo na tayo. Yan ba ang palagay nyo? Si Genjuro, isa sa mga orihinal na kasapi ng Uruha Jushinshu. Jushinshu? Sa pamamahala ni Kurei, mayroon siyang 10 pinuno na pinakakapitagan at umani ng kanyang paghanga. Silang mga miyembro ng Jushinshu at pinatunayan na nila ang kanilang kapangyarihan kay Kurei. Mula sa pananaw ng isang ordinaryong sundalo, silang mga general ng pakikidigma. Sina Gideon at Shiju ay sarhento lamang kung ikukumpara sa kanila. Kami ni Lola ay masyado pang bata kaya nilagay kami bilang reserba ng Uruha. Kung ganon, sinasabi mo na mas malakas pa siya kesa sa mga nauna nating nakalaban. Paano na tayo? Palagi na lang ba tayo dadaan sa butas ng karayom sa tuwing lumalaban tayo? Pwede ba, Max? Tigilan mo na nga yung kadadrama mo. Kahit na ano pa sila, mas mahina pa rin sila kay Kurei. At si Kurei lang ang dapat nating bantayan.
Kahit papaano may sinasabi rin palang matino yan si Reka. At ngayon mula sa Black Ace sa ikalawang bahagi, huling laban ng Hokage at Uruha Maburoshi. Ang maghaharap, si Genjuro laban kay Reka Hanabishi. Simulan na! Bilang pamalit sa iyong mahiwagang sandata na nugin, ay ang iyong espada, hindi mo ako matatalo niyan! Ang bilis niya! Paano ba yan? Nakita ko na ang hangganan ng iyong kakayahan. Reka, maaaring gumaling ka nga, subalit hindi ka pa rin makakapantay sa aking kakayahan. Ano ka mo? Para sa iyong kaalaman, hindi ko kailangan ng mahiwagang sandata. Panahon na para ipakita ko sa iyo kung gaano ko kagaling! Dumami! Genjutsu Illusion Technique! Dumami ang matanda. Illusion technique? Nakita ko lang minsan ang teknik na yun. Kay Kurei, ginamit din niya ang teknik na yan nung huli namin siyang makalaban ni Reka. Nililin lang nito ang kalaban upang hindi niya matuntun kung nasan ang totoong gumagawa nito. Pinahanga mo ko, Ginoong Genjuro. Ilusyon lang palang lahat ng ito. Dahil sa ginagawa mong yan, naalala ko tuloy yung ginawa sa amin ni Kurei. Nadare! Danen! Nasaan na siya? Nawala na. Kung ganon, nasa na siya? Ha? Sa taas mo! Hindi may pagkakaila na isa kang ang alalay ni Kurei. Parehong-pareho kayo ng estilo kung lumaban at mandaya. Diyan ka nagkakamali, Reka. Nakita ko rin ang gamitin ni Kurei ang illusion technique na ginagamit ko. Subalit ako lamang umiyasa sa paggamit ng technique na ito. Natutunan lang itong gayahin ni Kurei. Siya nang gaya? Ito ang subukan mo. Ang tunay na kapangyarihan ng aking illusion technique! Hindi naman masama ang teknik na yan. Kaya lang alam ko pa rin kung nasaan ka. Kahit ilang beses ka pang dumami, hindi mo pa rin mapapadami ang espada mo. At yan ang kahinaan ng iyong illusion technique. Ang totoong Genjuro lamang ang siyang humahawak ng espada at ang iba yung mga ilusyon na lamang! Hindi na yata ilusyon. Ang ataking tinatanggap niya. Hindi ako makapaniwala. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, sigurado ako na hindi makakayanang gawin ni Kurei ang ginagawa ko ngayong illusion technique. Alam mo ba kung bakit iminungkahi kong patuloy na lumaban ang mananalo? Dahil makakasiguro ako lamang ang makakatalo sa inyong lahat. Shishiju, Gideon at Nina. Maganda rin pinakita nila sa kanilang laban. Subalit silang lahat ay karating lamang ng aking katauhan. Malaki pa nga ang iyong naitulong, Reka, at nanging mga dahil napagid ko kaagad kung saan ako nagkamali sa aking mga alagad. Sa ngayon, ako na lamang ang kumakatawan sa buong pangkat ng Uruha Maburoshi. Ang dapat ko palang sabihin ay kaming sabok. Sandali lang! Hanggang ngayon pa rin ba minamalito pa rin ako? Saya! Engine! Ano ka ngayon? Ang ganda talaga ng alab mo, Reka. Paano ka nakaiwas? Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pa rin natututunan kontrolin ang iyong sarili. Teka, bitiwan niyo ako! Asar! Masama ito. Hindi na siya makagalaw. Paano kung maisipan ni Genjuro na tapusin siya? Delikado. Ano kaya ang gagawin niya? Ewan ko. Iligtas niyo po siya.
Ngayong bihag na siya ni Genjuro, hindi na makakalaban si Reka. Sige na, tapusin mo na siya, Genjuro. Gawin ang nararapat sa mga pangahas na lumalaban sa atin. Mukhang lumipad na sa hangin ang pag-asa mong manalo. Tama na tanda. Reka! Ang anak ko! Buhay! Pero bakit? Kaya mo na akong tapusin kung gugustuhin mo. Ano pa ang inaantay mo, Genjuro? Tapusin mo na ngayon si Reka. Para ito kay Master Kurei. Tumahimik ka dyan! Kurei, sawang-sawa na ako. Hindi ako sumali sa paliksang ito para sa kanya karangalan. Genjuro, naintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ng sinabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na pagtaksilan si Master Kurei? Tumitiwalag na ako sa kanya! Ano? Isang bagay lang ang gusto kong linawin. Kailanman ay hindi ako lumaban para kay Kurei. Sumali ako sa paliksang ito para tapusin si Kurei. Sumali ka dito para lamang iligpit si Kurei? Tama. Maraming beses na kami nagharap ni Kurei. Noong una'y natalo niya ako. Pagkalipas ng ilang taon ay muli kami nagharap. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay natalo pa rin niya ako. Ang kapangyarihan niya ay parang nanggaling sa Diablo. Hindi. Si Kurei mismo ang Diablo. Napatay niya ang lahat ng aking mga nilikhang alagad. Nasayang lamang sa kanya ang aking illusion technique. Ginoong Genjuro, inaanyayahan kita maging bahagi ng aking koponan. Nais kong matutunan ang iyong kapangyarihan. Tapat ang ginawa niyang pag-anyaya sa akin. Subalit nakita ko sa kanyang mga mata na may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko siya pinuunlakan. Naging kasapi ako ng Uroha Jushinshu at sunod-sunuran sa kanyang mga utos. Pero kailanman, hindi ko nakalimutan ang araw na dinurog ni Kurei ang aking pagkatao. Nais ko pa rin makapaghiganti at may bangon ng aking karangalan. Nais ko pa rin matalo si Kurei. At kapag nangyari yon, magiging akin ang buong pangkat ng Uroha! Kaya pala, malinaw ng lahat. Tumahimik ka na, Genjuro. Baka nakakalimutan mo na ang katayuan mo. Inaamin ko na sa kalagayan ko ngayon ay hindi ko pa rin matatalo si Kurei. Pero isipin mo na lang ang mangyayari kung makukuha ko ang 8 Flame Dragons ni Reka. Isipin mo! Naomi. Ano? Nanakawin niya ang Flame Dragons ni Reka? Paano niya gagawin yon? Sisimulan ko na ngayon ang aking psychic surgery. Isang proseso na magtatanggal sa 8 dragon. Seryoso ka ba, ha? Nanakawin niyang 8 dragon ni Reka. Posible bang magawa ni Genjuro yun? Marami na rin akong tinanggal na sakit sa 8 hugis sa tanyo. Tsak na hindi rin iba ang prosesong yon sa pagkuha ng 8 dragon. Kaya magiging madali lang yon. Asal, seryoso ka bang talaga? Ako ang nagmamayari sa kanila. Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Ang iyong 8 dragon ay magiging akin ngayon! Master Kurei, ano pong gagawin niyo? Kapag nagtagumpay si Genjuro sa pagtatanggal ng 8 dragon kay Reka, paano na? Lalong magiging masaya. Binala kong mapaghiwalay ang buong Jushinshu upang masubukan ang kanilang katapatan sa akin. Noon pa man ay inaasahan ko na si Genjuro ay magiging taksil. Talagang nakakapangilabot. Anak ko! Ira, Tama ka. Tulungan natin si Reka. Wag! Hanggang ngayon naglalaban pa rin sila. Nakalimutan niyo ba? Madidisqualify si Reka kapag tinulungan niyo siya. Kailangan namin siya tulungan. Dahil kung hindi, baka hindi na mabuhay pa si Reka. wala na kami pakialam. Manalo man o matalo. Pag natalo tayo, makukuha ni Ginoong Mori si Ana. At tatapusin naman ni Genjuro si Lina. Patuloy pa rin siyang lalaban upang hindi mangyari yun. Sinaksak pa nga niya ang kanyang sarili gamit si Saya upang maiwasan niyang bumagsak ng tuluyan.
Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin. Eto. Huli ka na! Nakuha ko na ang isa! Anong sabi mo? Ang aking katawan. Nag-aalam! Pinili ako ng dragon upang kanya maging bagong Panginoon. Sa wakas at magkakaroon na rin ako ng sariling aliping dragon! Hindi pwede. Ang dragon ko. Ano ka na ngayon, Reka? Nais mo bang mawala at masunog ng isa sa 8 dragon na ninakaw ko sa'yo? Tapos ka na! Ang dragon ay akin na ngayon! Humura! Ngayon ko lang nakita ng ganyang kalinaw ang isang dragon. Yan ang dragon. Sa loob ni Kuya Reka. At may 7 pa na nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Kahanga-hanga ginawa mong pagtawag kay Humura upang protektahan ka mula sa aking dragon. Genjuro, nagsisimula pa lang ang laban. Hambog ka pa rin, bata. Hindi mo nga magawang ituwid ang iyong tayo. Totoong sinasabi ng matanda. Kailangan umisip ako ng paraan bago ako atakihin uli ng dragon. Ikaw naman ngayon, Saiha. Sandali! Mas mabuti kung wala tayong gagawin. Ha? Ang dragon na ninakaw niya sa'yo ay nagngangalang Setsuna. Isa siyang malupit at mapaghiganting dragon. Dahil sa ginawa ni Genjuro, ginalit niya ng gusto si Setsuna. Ang tawag sa kanyang alam ay Shun-En. Sa sandaling bumuka ang kanyang mga mata at mahuli ka niya nakatingin sa kanya, madali niyang tatapusin ang iyong buhay. Ha? Pumikit kayo! Dalian niyo kung ayaw niyong mamatay! Ba't tayo pipikit? Sumunod ka na lang! Ang dragon na yan ay si Setsuna! Susunugin niya ang sino mang mahuli niya nakatingin sa kanyang mga mata! Pikit na sabi! Kung ayoko. Ikaw naman ngayon matandang Genjuro. Ipikit mo na rin ang iyong mga mata. Pag ipinikit ko na ang aking mga mata at saka mo naman ako atakin, hindi ba? Hindi mo ako malilinlang. Setsuna! Atakihin mong muli si Reka! Anong problema? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko ay atakihin mo ngayon si Reka! Sino kang hampas lupang nag-uutos sa akin? Ha? Ako na ngayon ang iyong bagong Panginoon! Tampalasan! Bakit, Setsuna? Ako ang iyong Panginoon. Magagawa mo bang atakihin ang tao nagpalaya sa'yo? Sinungaling! Nasirang lahat ang aking mga balak. Tapos na siya. Pwede mo nang sabihin ng nanalo. Dahil hindi na makakalaban pa si Genjuro, ang nanalo ay si Reka Hanabishi mula sa pangkat ng Hokage. Ang laban sa pagitan ng Hokage at Unoha Maboroshi ay tapos na. Nanalo ang pangkat ng Hokage. Uusad na sila ngayon papunta sa ikatlong bahagi ng paligsahan. Ang galing! Nakalusot na tayo sa second stage! Natalo ng aking bunsong kapatid si Genjuro. Hindi ako nanghihinayang dahil isa siyang dakilang hangal. Hindi niya dapat minaliit ang kapangyarihan ng mga dragon. Walang sino man ang may kakayahang kumontrol sa mga flame dragon. Ang pinili ng dragon ay walang iba kundi si Reka. Ha? Teka, si Setsuna ba to? Nagustuhan niya ang pagkatao mo. Pero sa palagay ko, sa tingin niya ay mas magaling pa rin siya sa'yo. Ayoko sa'yo! Ayoko ng psychotic na dragon! Genjuro? Nina!
Juro, sandali. Si Lina ay bumalik na sa pagiging normal. May reklamo ka pa ba? Dahil sa mahiwagang sandatang ito, Reka, gusto ko lang sabihin na maraming salamat. nako, baliwala yun, basta ikaw. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong gagalaw dahil papagalingin ko na kayo ngayon. Tutulungan mo pa rin ba ako? Ah, Masaya na ako sa impyernong patutunguhin ko. Salamat na lang. Magandang binibini. Ayoko nang marinig ang tinig mo. Isang malaking pagkakamaling ginawa mo. Sabihin mo sa iyong Master Kuray na magkikita pa rin kami sa impyerno. Ito ang pagkatandaan ninyong lahat. Sa susunod nating pagkikita, magiging tulad niya ang inyong kapalaran. Hanggang sa muli. Nanalo ang pangkat ng Hokage laban sa pangkat ng Uruha Maboroshi. Nalampasan nila ang ikalawang bahagi ng laban. Subalit isa na namang mas malakas sa kalaban ang naghihintay sa kanila. Makakaharap nila ang pangkat ng Uruha Oto, ang pangkat ni Naomi. Di lang mapanlinlang ang kapangyarihan ng Kotodama. nandito na kami! Makikilala niyo na ang pangkat ng Uruha Oto! Nandito! Dala-dala ko na! Tadan! Narito ang impormasyon tungkol sa kanila! Ano? Sino kayang lalaban sa kanila? Hindi ka pwede! Kuya Lorcan, di mo pa kaya, kaya kailangan mo magpahinga! Huwag na matigas ang ulo! Mataas pang lagnat mo! Kung talaga may sakit siya, bakit mo naman siya ginugulpi? Sorry! Masyado kang napagod sa laban mo kaya tumaas ng husto ang temperatura mo. Makakabuti sa'yo kung magpapahinga ka muna. Tama, ilalampaso namin ang mga kalaban habang ikaw naman yung nagpapahinga. Eto? Sila ba? Itong tatlong babae lang ba ang miyembro ng pangkat Uruha Oto? Ang babangis! Sigurado ako, pag sumali sila sa Miss Universe Beauty Pageant, sila ang mananalo dahil sa sobrang ganda ng mga yan. Pwede ba huwag yung pag-aralan ng mga katawan nila? Madali lang yan. Wala tayong magiging problema kapag nakaharap na natin ang mga babaeng yan. Mabuti pa lumabas tayo. Lumabas tayo at mag-party. Ito talaga si Iroh. Nagbibiro lang ako eh. Seryosohin niyo ang kalaban. Wala pa silang ipinapatalo mula sa kanilang una at ikalawang laban. Mas malakas pa sila kaysa sa mga taong mukhang malakas lang. Teka nga. Tungkol dun sa sinabi mong kaninang mukhang malakas lang. Sino ba dila na tinutukoy mo? Kailangan pa bang sabihin yon? Wala namang kukontra sa akin eh. Nalilita ka yata sa akin eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tabla ang naging hatol sa unang laban mo. At dahil nahuli ka ng dating, hindi ka na nakalaban sa ikalawa. Totoo naman na hindi ka pananalo, hindi ba? Tama si Lola! Kondo naman. Tama na! Hindi niyo ba alam? Wala lang ako sa kondisyon! Maski naman si Ultimate Warrior, natatalo din ah! At saka si Joe DiMaggio, nai-strike out din kumisan! Sinisigurado ko sa inyo, mananalo na ako! Duda ako dyan. Si Naomi, dating miyembro ng Uruha Jushinshu, kaya sigurado magaling siya. Sina Aki at Migi naman, ikilala bilang mga malalakas na mandirigma. Ay! Huwag akong hanapin mo! Pumili ka na lang ng kauri mo! Alam nyo, hindi nyo pa kasi nakikita ang tunay na kapangyarihan ko. Kaya ngayon, hindi ko pa rin kayo tagahanga. Sa susunod na laban, hahanga na kayo sa akin ng gusto at magpapapirma pa ng autograph. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago si Max. Yeah, well, his words are reassuring, but I don't know. Gusto mo na bang humarap ngayon kay kamatayan? Aray!
handa sila ngayon. Dahil miyembro pa rin ako ng pangkat ng Hokage. Seryoso siya. Sisimulan na natin ngayon ang laban ng Black Ace sa ikaikang bahagi. Hokage Team versus Uruha Auto Team. Ang unang mandirigma para sa pangkat na Hokage, si Max Domon! Para naman sa pangkat ng Uruha Auto, si Aki! Unang round, simulan na! Wow! Kahanga-hanga mga kaibigan! Sunod-sunod ang ginagawang pagsugat at pagsuksok ni Max sa kanyang kalaban! Napapaatrasan nilang gusto si Aki! Okay mukhang iba ang dating ni Max ngayon. Sigurado ako na nasaktan mo siya ng gusto sa sinabi mo sa kanya kahapon. Mula sa araw na ito, maaasahan na natin si Max. Ang galing! Ang bilis na niyang kumilos! Masyado ka namang mainit. Maiksing panahon pa lamang tayo nagkakakilala. Hindi ba pwedeng maglaro muna tayo? Kasi medyo mahihain talaga ako sa unang pagkikita. Kaya lang, baka naman hindi ako ang babaeng magugustuhan mo. Sorry ka na lang, darling. Wala na akong panahon para dyan. Maganda ka nga. Pero walang paglalagyan ng kagandahan mong yan para sa akin. Kaya umanda ka! Kalimutan mong lahat yan at itong panoorin mo. Teka. Hindi mo pwede gawin yan. Oh, please stop it! Oh, please don't do that! Stop! Stop! Oh no! What are you trying to do to me? Don't be shy. Come on, big guy, and have a look at what you're missing. Hey, no, stop! Don't come any closer! Really, Masaya na ako. Huwag mo na ako pasahin pa. Tama na! Si Ira! Baka magsero sa akin si Ira! Ano bang pinagsasabi ni Max? Sige na, miss. Isuot mo na ulit yung damit mo. Hindi ako pwede lumaban sa babaeng nakauban. Sino? Sino nakaubad? Wala naman ako nakikitang naguhubad ah! Tigilan mo yan, Max! Pwede ba gumising ka? Buksan mo ang mga mata mo! Masama ang kutob ko. He's not responding to anything we say. It's like he's trapped in his own little world. Yeah. You're a bashful one, aren't you? But can you really afford to look away from me like that? Eto, tingnan mo. Panoorin mo kung mabuti. Ano yan? Ano sa palagay mo? Ang ganda ng mga pangil na, hindi ba? Kapag bumain sa'yo mga pangil na yan, dadaloy sa iyong gat ang kanyang kamandag. Huwag ka matakot sa kanya. Tumatakbo si Max! Ano bang nangyayari sa kanya? Parang meron siyang iniiwasan sa gitna ng arena! Sisiraan na yata siya ng bait. Tama na! Hinayo mo sa akin ang ahas na yan para awa mo na! Ano? Ahas? Wala naman ako makita ahas sa ring Tama na! Tigilan mo na yan! Harapin mo na ang kalaban, Max! Mapapagod lang kayo sa kasisigaw. Dahil hindi naman kayo naririnig na inyong kasama sa mga oras na ito. Ang tanging boses lang na naririnig niya ay kay Aki.
Naapektuhan siya ng gusto sa agimat ang aking kasama. Agimat? Yan ang hindi maaari. Hawak niyang mahiwagang Kotodama. Kotodama? Yan ang nagbibigay buhay sa bawat pagnanasa at kinakatakutan nating lahat. Tama ka. Maaaring wala tayong nakikita, pero sa kanyang paningin, nakikita niya at nararamdaman ang bawat salitang sinasabi sa kanyang laki. Ibig sabihin siya lang ang nakakakita sa ahas? Tigilan mo ako! Mukhang siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Ang dali niyang nahulog sa kapangyarihan ni Aki. Siguro ang akala niya si Aki ay talagang nag-aalaga ng ahas. Kakaibang mahiwagang sandata. Kung ganon, paano siya makakatakas dyan? Dapat may isip niya na hindi pwede magkaroon ng ahas sa ring. Imposible yon. Hinding-hindi niya matatakasan ang sumpang dala ng Kotodama. Wala ka, Max! Maaaring dali ni Aki ang inyong kasama sa impyerno gamit lamang ang kapangyarihan ng Kotodama. Tama na! Tama na! Ano ba? Nahihirapan na siya! Pero hindi pa rin natin alam kung anong problema niya. Kawawa ka naman? Natakot ka ba ng gusto? Huwag kang mag-alala. Paalisin ko ng ahas sa tabi mo. Nakadamit ka na pala. Kanina pa. Sumasakit na ba? Malalim ang sugat na iniwan sa'yo ng ahas. Hindi mapigilan ang mabilis na pag-agos ng dugo. Aray! Bakit biglang sumakit na magsalita siya? Baka naman dahil sa sobrang takot kaya hindi ko naramdaman agad. At ngayon, unti-unti nang gumagapang ang lason sa iyong buong katawan. Tama siya. Wala na akong maramdaman sa aking mga braso. Ilang sandali na lang at paralisado ng buong katawan mo. Pinagpapawisan ka na. Dahil ba sa akin? O sige Max, palalamigin muna natin ha? Pauulanin ko na lang ng yelo. Ano to? Nagagawa niya paulanin ng yelo sa loob ng arena. Ano ba nangyayari? Ang babaeng to, may kapangyarihan ba sa kontrol na ng yelo? Kinikilaw ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Kung bakit napaluhod si Max sa hirap. Kasi sakit na sugat sa braso ko, ang lamig na nararamdaman ko. Max! Nanlalamig siya. Dahil na naman ba ito sa ilusyon? Pero bakit nararamdaman din niya ang lamig? Teka, tingnan mo ang braso ni Max! Dumudugo ng gusto ang sugat niya. Kung talagang ilusyon lang, bakit siya nasugatan sa kagat ng ahas? Tama ka. Nasugatan si Max sa kagat ng ahas dahil totoong kinagat siya ng ahas. Yan. Yan ang tunay na kapangyarihan ng Kotodama. Ito ang nagpipilit sa kanyang isip na paniwala ang nasugatan ng kanyang katawan. Kapag nangyari yon, masusugatan din niya ang kanyang sarili. Nakakatakot naman niyang Kotodama. Kapag hindi niya nalaman ang katotohanan, maaari niya ito ikamatay. Hindi pa rin siya nakakalata sa ngayon. Dahil sa kakitiran ng kanyang pag-iisip, may palagay akong hindi na siya makakatakas. Makikipagpustahan ako sa inyo. Hindi pa rin niya malalamang hindi totoo ang nangyayari sa kanya. Anong sinabi mo? Mabuti pa ilabas natin siya bago maging huli ang lahat. Sandali lang muna, Dylan. Marami rin na nakataya sa labang ito ni Max. Patuloy pa rin siyang lumalaban. Dahil malaki ang pagnanasa niyang manalo dito. Mag-antay pa tayo ng ilang sandali. Baka naman malaman na niyang ilusyon lang ang lahat. At makawala na siya sa kapangyarihan ng Kotodama. Imposible.
Dahil sa akin yung talino, imposible mangyari yun. Ihinto ko ang laban. Teka, sandali, Dylan. Bigyan mo pa siya ng isa pang pag-asa. Ano? Kasama rin siya sa pangkat ng Hokage. Kaya siguradong malulusutan niya ito. Kailangan lang natin siya pagtiwalaan. Pagtiwalaan siya? Gaano katagal mo pa ba panonoorin ng laban? Habang patuloy na naghihirap ang iyong kaibigan? Pawiin mo sinabi mo! Tigilan nyo na yan! Hindi ito ang tamang panahon para magtalo! Isipin nyo na lang si Max. Nilalabanan pa rin niya ang ilusyon. Max! Nakakaya naman ako. Hindi ko na maramdaman ang buong kong katawan. Hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Wala man lang ako kahit na isang panalo. Si Reka, Dylan, maski si Irene, pagtatawanan ako. Nakakaya talaga. Max, tingnan mo itong isang bulaklak. Ito ang gagawin kong tanda para sa iyong libingan. Maya-maya lamang ay mawawala ng sakit. Bumalik na naman ang sakit. Akala ko pa naman manita ang katawan ko sa ginaw. Kasasabi pa lang niya na. Sandali lang. Sa tuwing magsasalita ang matronong to, bigla na lang umiilaw ang bolang nasa gitna ng kanyang leeg. Mamaya lang ay bubuti ng iyong pakiramdam. Paano kung ang lahat na nakikita ko ngayon ay hindi mali? Pero kung tama ang hula ko... Gigisingin ko ang sarili ko sa pangunguta ko! Ha? Imposible. Tapos ka na! Anong... Ang galing ni Max! Ayos na! Nagising na siya sa masamang panaginip! Nabuko ko na ang ginagawa mo sa akin, Aki. Paano mo nahulaan na? Nang sabihin mo mawawala ng sakit ng katawan ko, nawala nga. At nang sabihin mong sumakit, sumakit nga. Lahat ng sabihin mo, sinusunod ng katawan ko. Kaya nagduda na agad ako. Ngayong natalo ko na ang iyong sandata, ikaw naman ang tatalunin ko. Manda ka ngayon! Hindi ako makakapayag! Kapag dinagdagan ko ang kapangyarihan ng aking Kotodama, hindi mo na matatakasan pang ilusyon. Kahit alam mong hindi totoo ang mga nangyayari. Ito na ang iyong wakas. Humanda ka na dahil susunugin ka ng buhay ng apoy mula sa impyerno. Ano sinabi mo? Max! Yan ang tunay na kapangyarihan ng Kotodama laban sa isang gorilla. Lagot ka sa akin! Hindi! Buhay pa siya! Hindi ako makakapayag na matalo na isang ilusyon! Huwag! Huwag ka lalapit! Hindi ako nasaktan. Hindi mo na ako masasaktan. Hindi totoo ang lahat ng ito! Basag na ang aking Kotodama. Aki! Max! Nanalo si Max! Kahanga-hanga. Hindi ko akalain makakaligtas pa si Max sa kamay ng Kotodama. Hoy, Miss Official! Ano yon? Ngayon na, hindi ba? Oo nga pala! At ngayon, dahil sa kawalan ng malay ni Aki, ang nanalo sa round na ito ay walang iba kundi si Max Damon! Nanalo ka rin! Hindi ba masarap? Naku, napakadali naman pala eh. Kapag sineryoso ko ang laban, madali lang manalo.
Walang binatbatang ilusyon laban kay Raging Max Domon. Max, hindi ka ba nasasaktan sa mga kutsilyong yan? Eto? Hindi, no? Ilusyon lang naman to eh. Ah! Aray ko! Nakabaon pa lang talaga. Tunay na kutsilyo. Hindi ilusyon, aray. Max, kaya mo yan! Anong masasabi mo ngayon? Tama lang na pinagtitiwalaan natin si Max, di ba? Hindi ko nasasagutin ang tanong mo. Baka mainsulto ka lang. Ano ka mo? Tama na. Nanalo nga siya ngayon. Pero paano kung hindi niya nalaman na ilusyon lang pala ang lahat? Eh di umiyak ka ngayon. At nagluluksa dahil sa pagkawala ng isang malapit na kaibigan. Dadalhin mo yan sa iyong konsensya habang buhay. Huwag mo akong duduruin. Patawarin mo ko, Ate Naomi. Kasi... Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mabuti pa. Magpahinga ka na lang. Kawawa naman ang baby ko. Nikki. Pa? Dudurugin natin ang buong pangkat ng Hokage. Apa! Tatalunin natin sila. Sa pinakamabisang paraan. Mga mapaluksong dilag na may taglay na kamandag. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa? Ako na ngayon ang lalaban. Patawarin mo ko, Ate Naomi. Hindi ko... Magpahinga ka muna. Pagbabayaran nila naman ang ginawa nila. Miki. Pa! Dudurugin natin ang Hokage sa pinakamabisang paraan na alam natin. Apa! Mga kaibigan, ang dalawang kasapi ng Uruha Oto ay sabay na yung umakit sa lina. Ano kayang balak nilang gawin? Amy, ano bang ginagawa mo dyan? Kung announcer, ikaw nang tahabol sa laban, ha, Tanya? Sandali lang, babalik ako agad! Lagi mo nala ako iniiwan eh. Ipinakikilala ko si Miss Kagero, isang eksperto sa larangan ng mga mahiwagang sandata. Bumati ka naman! Magandang araw sa inyong lahat. Reka Hanabishi. Bakit hindi pa natin tapusin ang lahat sa susunod na laban? Kaming dalawa ni Miki laban sa inyong dalawa ni Dylan Nakagami sa isang double bout. Huh? Ano ka mo? Double bed? Mga kaibigan, mukhang nalito na lang gusto si Reka Hanabishi. Ang ibig sabihin ng double bite ay dalawang pares sa sabay na maglalaban. Reka, ihanda mo ng iyong sarili sa mangyayari. Huwag na tayo magaksaya pa ng oras. Uusad sa susunod na bahagi ang mananalo sa labang ito. Kung magiging tabla ang laban natin, kayo pa rin ang panalo dahil may isa na kayong panalo. Bakit kaming dalawang gusto mong labanan? Sa pagkakaalam ko, kayong dalawa ang nangunguna at pumapangalawa sa inyong pangkat. Nagpapatawa ka ba? Ako nga ang nangunguna sa aming pangkat, pero yung si Dylan mga pang-100 na yata. Kailanman hindi ko naging ugali ang lumaban ng may kasama. Lalo na kung ang makakasama ko ay mapuro lang utak. Sino mapuro lang utak? Ang hangal-ayangal, kahit ano pang itawag mo. Bawiin mo nga ang sinabi mo. Masama na ito. Kanina lang yung nag-aaway sila dahil kay Max Domon. Ngayon nagtatalo sila sa kakayahan ng bawat isa. Ang estilo ng kanilang pakikipaglaban ay magkaibang-magkaiba, pati na rin ang kanilang mga ugali. Kaya hindi natin maiiwasan na palagi sila magtalo sa lahat ng bagay. Kung ganon, pinili niyong huwag tanggapin ang aking hamon. At alam ko kung bakit. Dahil kahit na matalo kayong dalawa, mananalo naman si Ira nang hindi lumalaban dahil tatatlo lang kami. Maaaring manalo kayo na may isang talo at 2 panalo. Kung ganon, mas malakas at mas matapang pala kaming mga babae. Simulan mo na, Mickey. Pero huwag mo masyadong gagalingan. Alam mo namang talunan ng iyong makakalaban. Apo, Ate Naomi. Sandali lang! Hindi ako papayag na insultuhan mo kami ng gano'n na lang. Double bout akong double bout. Pero pagkatapos ng labang ito, double buko lang aabutin nyo. Hindi kita pinahintulutang umakyat, Reka. Eh di bumaba ka, ako nang bahala sa kanila. At wag na wag kang makikialam sa akin. Linya ko yan. Kung ayaw mong bumaba, umupo ka na lang sa isang tabi at manahimik. Kayang-kaya ko na ito. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Hindi kita yaya, kaya wag mo akong paunahan.
Sa palagay ko po ay tinanggap na ng Hokage team ang hamon ni Naomi. Gaya lang ng pagkasundo ng dalawang bangka, ang labang ito ay magaganap ng dalawa sa dalawa. Double bout! Para sa Uruha Oto, sina Naomi at Mickey. At sa Hokage, sina Reka Hanabishi at Dylan Mikagami. Hanggang ngayon ba naman, nag-iislama pa rin ang dalawang yan? Hindi ito ang lugar at panahon para kayo mag-away. Si Reka at si Dylan. At ngayon, ang unang double bout ng paligsahan unang punta sa akin dyan! Hindi ko kailangan ng tulong mo, Reka. Tumahimik ka. Hindi ko ang pinuno dito. Simula na! Mickey, Apa. Ang bilis! Yan ang mahiwagang idakin. Kapag inilagay ito sa kanyang mga binti, makakaya niyang gumalaw ng kasing bilis ng hangin. Hawak ko nga ang Ida-10 at ako ang inyong makakalaban. Hello! Baka hindi mo alam kung gaano ako kalakas. ang panimula. Pambungad sa impyerno. Huwag kang humarang sa dadaanan ko! Ikaw ang humaharang sa dadaanan ko. Nakita mo yan, Saicho? Tumugtog lamang siya sa kanyang plauta. Nasira na agad ang arena. Pero bakit? Bakit sumabog ang arena na tumugtog siya sa kanyang plauta? Ang kanyang mahiwagang sandata ay ang Fukyo Waon. Ang bawat nota ng kanyang plauta ay lumilikha lamang ng pagyanig sa hangin. Ipinapako niyang mga pagyanig na ito sa taong naisang patamaan hanggang sa mawasak ang kalaban. Isang soundwave attack. Alam ko na kung bakit siya pinili ni Kurei. Nagagamit niya ng husto ang kanya sandata. Pinapayagan na kita ngayong umatras, Dylan. Kayang-kaya ko na itong dalawa. Ikaw na lang. Magtago ka na sa saya ng nanay mo. Saya! Hindi ako papayag na gawin mo uli sa amin ang ginawa mo kanina! Mickey! Opo, Ate Naomi! Quartet! Sayang, maganda ka pa naman, kaya lang bulag ka! Mali ka, Max. Tingnan mo yun! Yamabiko! Teka! Paano nangyari yun? Yan ang mahiwagang Yamabiko. Isang salamin na kayang ibalik ang kahit na ano, kahit na sound waves. Dahil sa bilis ni Mickey, natatamaan ko ang aking kalaban. Kinagamit ko ang kanyang Yamabiko para sila tamaan. Yan ang dahilan kung bakit kahit kailan na hindi pa kami natatalo na magkasama. Babasagin ko salamin na yan! Hindi mo na magagamit yan. Talaga? Hello? Gumagwapo ka pala kapag nilalapitan ng gusto? Gusto mo ba na isang halik? Huwag na lang kaya. Dahil lang sabi sa akin ni Ate Naomi, medyo magpapakipot daw muna ako sa lalaki. Bye-bye, Dylan! Kanina ka pa, Dylan, ha? Hindi ba dapat ikaw ang mas mabilis sa ating dalawa? Masyado ka kasing maingay kaya hindi ako makatira. Kanina pa ako napipikon sa'yo, ha? Kanina pa nag-aaway si Reka at Dylan, makakasamayan sa kanilang pangkat. Mag-uuntugin ko kayong dalawa pag hindi kayo tumigil! Nasa kabilang kalaban nyo!
Kakaibang hilig ngayon ang pinatutugtog niya. Maaaring ibang uri naman ang pag-atake. Rhapsody! Rhapsody's second verse. Sa ilalim ng malamig na libingan, dito ang inyong magiging huling hantungan. Hindi ko may galaw ang aking katawan! Tatamaan sila ng mga bato! Hindi! Bigla-bigla pang mga nangyari. Sa isang iglap ay naging maliliit na bato lang ang higanting bato. Pero, paano nangyari yun? Si Max! Ang binatang yun na nagligtas sa kanila. Kahanga-hanga ay pinakita niya sa araw-araw. Max, maraming salamat sa pagligtas mo. Max! Nakakahiya. Anong sinabi mo? Huwag akong sisihin mo. Kung hindi dahil sa ambog na ito, madali ko nang matatalo ang kalaban eh. Teka, linya ko dapat yun ah. Hindi kayong dalawa. Ako ang nakakahiya! Pero Max, Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway ngayon. Ikaw, Dylan, gusto mong itigil ang laban ko dahil nagmamalasakit ka sa akin. At ikaw naman, Reka, gusto mo rin tapusin ko ang laban ko dahil nagmamalasakit ka rin sa akin. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ang kaguluhan ito. Kaya hiyang-hiya ako sa sarili ko. Patuloy akong lalakas at lalakas pa. Ayoko nang may nag-aaway kung makakatagal pa ako sa laban. Maliwanag. Nakakaya ka talaga! Kung hindi dahil sa'yo, tapos ng laban! Malis ka na dyan! Storbo ka dyan! Dapat sa'yo ma-disqualify! Oo nga! Alis dyan! Tumahimik kayo! Wala akong pakialam kahit ano pa mangyari sa akin! Kahit na mapawalang bisa ang pagkapanalo ko, alam kong kayang-kaya nyo ipanalo ang labang ito para sa ating pangkat. Pero Max, pinaghirapan mo ng gusto ang pagkapanalo mo ngayong araw na ito. Baliwala yun sa akin. Ang mahalaga, iisa ang ipinaglalaban nating lahat. Magtiwala tayo sa isa't isa. Yan ang magkakaibigan. Madrama din pala si Max. Salamat. Ang naunang laban ni Max ay wala ng bisa ngayon dahil sa ginawa niya pagtulong kina Reka, Hanabishi at Dylan Kagami. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Sana nga eh. Huh? Ililigtas mo pa rin naman sila kahit na alam mong madidisqualify ka, hindi ba? Oo naman. Wala akong pakialam kahit na mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. At ngayon, magsisimula na muli ang laban. Sina Reka, Hanabishi at Dylan Kagami ay nakabalik na ngayon sa arena. Subalit nagdilit pa rin sila sa kanilang sitwasyon. Hindi na kayo ngayon maliligtas na inyong kaibigan. Dahil ako lang tatapos sa mga buhay ninyo! Hello? Quartet! Yamaguchi!
Kaya engine! Ate Naomi! Ako lang ang harapin mo. Huli ka! Kanina lamang ay hindi magkasundo ang dalawang yan. Pero ang katotohanan, malaki ang respeto nila sa bawat isa. Pag-iingat ka, Reka. Ikaw rin, Dylan. What's that? Yamamiga! Dylan! Kailangan na kita ngayon, Nadare! Sinong tinatakot mo? Alam ko na hindi mo kayang tawagin ang isa mo pang flame dragon habang ginagamit mo ang isa pa! Ngayon na, Nadare! Tahanin! Hindi maaari! Nagawa ko rin! Imposible yon! Hindi mo maaaring gamitin ng sabay ang iyong flame dragon! Reka, Tingnan mo sila, Max! Sabay silang lalaban! Hindi pa tapos ang laban, mga hambog! Ito naman ang subukan nyo! Fugue! Ako ang titirahin niya. Reka! Ayos ka lang ba, Reka? Aray ko po, okay lang ako. Ito ang kabayaran sa ginawa kong kalokohan. Hindi lang sa'yo, kundi sa ating lahat. Tatalunin natin sila. Ayos na! Heto na kami, Naomi. Kami naman, ngayon. Huli ka! Mickey! Kung mabilis siya, kinakailangan lang namin maging mas mabilis sa kanya. Kailangan mo bang tumula para lang makapagpatawa? Mickey! Magbabayad kayo! Talon! Naiwasan nila. Rhapsody! Pero paano? Nakita na namin ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya hindi na yun uubra sa amin. Ang panimula ay ang pambungad mong pag-atake. O ang tinatawag na focused wave attack. Ang Rhapsody ay isang uri ng bomba na kapag ginamit mo sa iyong kalaban, mawawasak ito at madudurog ng gusto. Ang kwartet ay ang kombinasyon ninyong dalawa ni Mickey. Samantalang ang Fugue ay isang nakakapagpasabog na ingay. Sabihin mo, may nakalimutan pa ba ako? Minsan lang. Minsan nyo lang nakita. Memoryado nyo na agad ang aking mga tira. Nagkamali ako ng fokus ka sa kanila. Ate Naomi, hindi tayo mananalo sa kanila. Sumuko na tayo. Tapos na ang laban! Oo nga. Wala na makakatalo pa sa dalawang ito. Bakit hindi mo pakinggan ang sinasabi ng kasama mo? Sumuko. Hinding-hindi mo ako mapapasuko. Ako si Naomi ng Uruha Jushinshu. Inalis ko na sa bokabularyo ko ang salitang sumuko. Dylan, tingnan mo yun. Hindi ko kayo maaaring buhayin. Dahil alam kong kayo magpapahamak kay Master Gray. Hindi maaaring magpatuloy ang mga taong magpapahamak sa kanya. Kahit naibuhis ko pa ang aking buhay. Ate Naomi, wag! Parang awa mo na. Huwag mong gamitin yan. Ipagtanggol si Master Gray. Yan ang aking misyon bilang kasapi ng Uruha Jushinshu. Paano kung ang teknik na yun ang... Mag-isa kong tatapusin yun. Lahat ng aking kapangyarihan ay binuhos ko na sa aking maywagang sandata. Tatapusin ko kayong lahat! Ha? Sandali! Ha? Imposible yun! Ang musikang kumikitil sa buhay ng mga naniniwala. Ang Requiem